Sakit nito ha. Masakit ho itong susunod mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga DDS na nanonood ho. Bakit? Ay nako pinagmamalaki nila si Toby Chanco eh. Oh. Bakit to? Oh. Yes. Ito yung naglabas ng Pop. In-interview ni Boy Abunda si Toby Chanco. Eh yung mga yan, naku ayan, si Toby Chanco inilalabas na lahat. Yari na kayo, no? Yari na kayo, sabi ng mga DDS, sabi ni Sir Romy Escalera, brothers. Psst. Ngayon no, mga bossing, masakit ito sa mga DDS. Kasi di ba yung mga DDS, gustong-gusto nila na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Gustong-gusto nila na idamay si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa nangyayaring korupsyon, doon po sa mga ghost project at mga flood control. Eh kaso yung mismong sinasandalan nila, kinakapitan nila na nagpapabuhay sa kanila. Ito ang sinabi. itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka ba? Because wala siyang kinalaman dyan. Correct. So, siya naglabas ng Aray. Toby Chanco. Naku, ayan, lagot kayo. Meron na sinasabi. Si Toby Chanco. Tapos ano sabi? Is, ang presidente hindi titigil. Kasi daw, bakit daw hindi titigil ang presidente, mga kababayan? Kasi walang kinalaman si PBBM. At kitang-kita naman ho, mga boss chief mo, sir. Di ba? Kitang-kita naman ho na ang Pangulo ang unang nagsiwalat nitong sa mga ghost project. Sa pamamagitan po ng pagsisiwalat ng mga 15 na mga na mga malalaking kumpanya na lagi daw nakakakuha ng proyekto galing sa gobyerno. Diyan po nag-umpisa lahat mga kababayan at dapat nga yung iba nagpapasalamat. Bakit to? Siguro kung wala ho, hindi nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Ang ating mga politiko, tahimik pa din ho, mga bossing. Ayaw ko nun. Ayaw ko po nung tahimik sila. Tapos bilyon-bilyon pondo ng bayan ang nawawala. Mas gugustuhin ko po, mag-Royal Rumble sila, magbanatan sila na magbanatan. Yung Kongreso, banatan yung Senado. Yung Senado, banatan yung Kongreso. Ilabas yung baho ng mga congressman. Ilabas yung baho ng mga senador na mga magnanakaw sa bayan. Ang matitira, yung matitino na lang. Di ba? Ang matitira, yung matitino na lang. Yung mga magnanakaw, ayun, nahuli na. Kasi inilabas ni congressman si senador. Si senador naman, inilabas si congressman. Nabuko lahat. Away-away kayo. Panalo ang bayan dyan. Tapos saka kami maglulukluk ulit ng mga bagong proposisyon na may takot na mangurakot. Di ba? Panalo tayo dyan. No, sa gulo nila. Maglalabasan ng baho. Pag napatunayan, si ganito, patay ka, senador. Pag napatunayan, si ganito, yari ka, congressman. Ubos yung mga magnanakaw. Si PBBM, gusto nila idamay. Kaso wala ho. Ayan, mismong yung, sabi nila, bata nila, mismong siya ang nagsasabi na walang kinalaman sa korupsyon at insertion nagawa nila Saldico ang presidente. Yes, turo-turo na lang sila, Boss Mark. Panalo kasi. Yung mga magnanakaw, may mga magnanakaw sa Senado. Ihayag mo. Tapos labasan ng mga ebidensya. Ito, ganito, ganyan. May mga magnanakaw sa congressman. Labasan ng ebidensya. Ganyan. Ubos sila. Di ba? Naglaglaga, nag-anuhan na ho, nagyarian na. Boto tayo ng panibago. Boto tayo nung talagang ang tanging layunin ay payamanin ang ating bansa. Paangatin ulit ang ating bansa. Sabi ni Pang Netflix, hindi na mananalo sa susunod na eleksyon mga politiko magnanakaw. Nagkaka-idea ho tayo, mga boss chief amo sir, kung sino-sino itong mga ito. Hindi man mga maipakulong yan. Hindi man maipakulong, pero tayo ho, na publiko, tayo ho mamamayang Pilipino, marunong ho tayong umanalisa. Marunong ho tayong magmatsyag doon sa kanilang mga sinasabi.
Ulitin ko mga DDS. Banat! Itong investigation na ito. Yes, yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka Because ba? wala siyang kinalaman dyan. Correct. Oo. So, siya ang naglabas ng Yes. Siya ang naglabas ng listahan. Di ba? Siya nga ang naglabas niyan eh. At dyan nagsimula ho lahat. Nagbuntot-buntot na. Nag-domino effect na ho, mga kababayan. Yung wow. Yung mga diskaya. Sabi ni Transform. Si Lito, lapid na lang ang senator ko next election. Kala ko sasabihin mo, sir, si Lito lapid na lang ang natira kasi sa sobrang tahimik, walang kaaway. Si Tolits lapid. At sabi ni ni Alan Peter Cayetano, si Lito lapid lang yata ang ayaw maging Senate President dito. Tuloy. Sabi ko nga, siya ang nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng presidente Yes. ang kwento. Tsaka kapag ka ikaw, sabit ka, kagaya nung binabanggit ng mga DDS, naku, si Marcos talaga ang may kinalaman dyan. Kung may kinalaman dyan, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niyan ilalabas yan. Bakit? Nagkaalaman, ganito, ganyan. Meron pala siyang andon. Meron pala siya nung kinalaman. Di bumalik sa kanya yon. Di ba? Kaya matapang po ang ating Pangulo na ilabas ho lahat ito dahil unang-una gusto niya tumino ang bayang Pilipinas. Dahil lugmok sa korupsyon. Tapos damay siya dyan. Ano yun? Binigti niya yung sarili niya? Di ba? Kapag ka ikaw may baho, ni katiting na dadampi o sasayad, yung alam mong sasayad, yung pangalan mo, hindi mo gagawin, hindi ka maglalabas ng kahit ano. Mayayari ka bakit ho ito? Ang tapang ng Pangulo, tuloy-tuloy lang. Bahala na kung sino sumabit dito. Kamag-anak ko or whoever o kung sino man, kaibigan ko or ninong kami sa kasal na ganito, ganyan. Kapag sumabit kayo, sorry. Para sa bayan ang ginagawa ng Pangulo. Diba? Inalis ko na ho yun, mga kababayan. Ngayon ho, asan ba yun? Alisin ko na to para hindi ako malito. Tingnan nyo ho ito, mga bossing. No? Ito. Ayan. Kami ritong tanga. Ayan, mga kababayan. Yung abante, ano pangalan niya? Si Marlo Dalisay. Pinagkukumpul-kumpulan ho ng mga DDS, mga kababayan. Pinagtutulong-tulungan ho ng mga DDS, mga bossing. Napikon No? Sino napikon? Sino ba? May iba pa bang pikon? Sige nga. Meron pa bang pipikon sa pinakapikon? Wala ho, mga bossing. Kung naalala nyo yan, mga kababayan, yung naipakita pala natin na video